Magandang umaga po. Welcome po sa lahat ng narito, pati na ng mga nasa Facebook Live sa Tagalog service ng Calvary Presbyterian Church sa Wilmington, California. Tumayo po tayo at sabay-sabay nating basahin ang tawag sa pagsamba. Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, ang iyong pag-ibig walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. O Yahweh na makapangyarihang Diyos, mayroon pa kayang katulad ka? Sa kapangyarihan ay tunay na puspos. Kadakilaan mo'y sadyang lubos-lubos. Ang aming mga pagpupuri ay sa iyo namin inilalaan. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Ama, sa mga biyaya at pagpapala at pag-iingat mo sa bawat isa. Pagpalain mo po ang maghatid ng iyong mensahe ngayong umaga. Loobin mo po na makuha namin ang iyong aral na nais mong maibigay sa amin. Sa gayon maging pagpapala kami sa iba. In Jesus' name, Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay umawit. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mapabalisa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Makakapulong kapuliman. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay,
ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin, ikaw lamang ang tanging ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat kapatid na Dennis, kapatid na Rene at Boy, at saka Jean, at saka Ernel. Purihin ng Panginoon. Muli po, bigyan natin ng Panginoon natin ng masigabong palakpakan. Amen. God's morning. Purihin ng Panginoon at tayo nagkikita-kita ngayon at si kapatid na Dennis, kararating lang galing Pilipinas yan. Kaya medyo puyat pa yan pero maigi ang kantahan nila ngayon. Ha? Amen, amen. Ngayon po ay unang linggo ng spring o sa wikang Tagalog, unang linggo ng panahon ng tagsibol.
Kaya nga naman mga kapatid, makikita niyo na puro punong-puno tayo ng mga bulaklak. Magaganda ang bulaklak. Pero ito po ay sa kadahilanan na may kinasal po tayo noong nakaraang Biyernes. At ang napaka pinagpalang kinasal natin ay ang anak ni Noel Amoroso at ni Arlene. Si Karen po yun. Naku, napakaganda ng kasalan, masayang-masaya ang magsing-irog nung kinasal. Maraming salamat sapagkat dito sila kinasal. Ang mga bulaklak na ito ay galing sa kanila. Salamat nga pala kapatid na Nars at saka si Flam, sila ang nag-decorate nito. Amen? Ito po yung mga fresh flowers. Hindi po tayo naglalagay ng peke dito. Bawal ang fake news dito at saka fake flowers. So, maganda. So, welcome po sa inyong lahat dyan at doon sa mga nanonood sa atin at nananambahan sa Facebook Live. Purihin ng Panginoon at tayo magkakasama ngayong umaga. Binabati ko po ang kapatid na mga Hinoino, ang kapatid na Kiel at ang kapatid na ang Laila. Welcome po, welcome. Purihin ng Panginoon. Amen. Natutuwa ako sapagkat naririto sila at nagnanambahan. At tutuwa rin ako sapagkat ang kapatid nating Jess at saka baby ay naririto. Purihin ng Panginoon. At hindi natin na-welcome ang bumalik ng si Hazel at saka si Eric galing Pilipinas. So, andyan na sila. So, purihin ng Panginoon. At muli po, pinapahatid natin ng simbahan sa inyo ang aming pakikiramay sa pagpanaw na inyong kapatid Hazel. Kami nanalangin at kami ay we stood up with you in solidarity in prayer at sa paghahanap ng hustisya sa iyong kapatid. So patuloy tayong nananalangin dyan. Ngayon po, nagpapasalamat din tayo sa pangunguna ng kapatid na Elder Toto Dominguez bilang patnugot, gayon din sa magbabasa ng scripture natin ng kanyang may bahay na si Deacon Mila Dominguez. Salamat din kapatid na Esther sa iyong pagpapiano ngayong umaga. At ihanda natin mamaya-maya ang inyong mga puso at diwa at isip sa magandang mensahe na inihanda ng ating Pastor Doms. Mga paalaala po, ngayong Sabado ay meron po tayong Choo-Choo Train event. Ito po ay post-Valentine event na ini-sponsor ng ating Mariners. Ito po ay train ride. Ito ay love train. So may mga 25 couples na po ang lalahok. So ito ay magmumula sa Fullerton hanggang Oceanside at pabalik. Pero meron pong post doon ng mga about 3 hours. Mag-iikot-ikot ang mga malalahok doon sa Oceanside. Magandang pagkakataon ito. March 29, hindi pa huling makahabol. Kausapin niyo lang po ang kapatid na Berna at Jim. Ngayon po, inumpisahan na natin ang tinatawag natin Easter White Lilies campaign. Sapagkat sa darating na panahon ng Easter sunrise o panahon ng linggo ng pagkabuhay na muli ni Jesucristo ay pupunuin po natin ito ng puting Easter lilies. So napakaganda po nito. Easter lilies depicting purity and the rising of Jesus Christ, the Son of God, in white garment. So i-fill up niyo lang po ang inyong mga forms. Pinadala po ito sa inyong mga emails. I-send din niyo po kung kayo ay lumalahok sa ating pananambahan through Facebook Live. Meron po tayong mga prayer cards. Baka po nalilimutan natin. May mga prayer cards po tayo dyan sa harap ng inyong pew holder. Fill upan niyo po yan at gustong-gusto po namin kayong makasama kahit sa panalangin. Ang inyong mga lingkod na prayer warriors ay nakikita-kita over Zoom on Wednesdays at nananalangin po sila. Kasama po ang inyong mga kapastoran, mga elders, deacons, at for 1.5 hours nananalangin po ang CPC para sa inyo. So, kung gusto niyo pong maisama ang inyong mga requests, thanksgiving, isulat niyo lang po doon sa mga prayer cards ang inyong mga prayer requests. I think yan na lang muna. Yung iba naman po ay nasa ating bulletins at nagpapasalamat tayo sa ating tech team sa paglalagay ng mga announcement na iyan, si Danny Orendain at si Mark J. on sounds.
At bago po natin mapakinggan ang salita ng Diyos, tayo po muna ay mananalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sapagkat kayo ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at lakas ng loob na lumapit sa inyo sapagkat alam namin na kayo ay nakikinig. Salamat po sapagkat maaari namin dalin ang mga kabagabagan namin sa buhay, ang mga request namin may higpit, katulad nga Panginoon ng kagalingan, kalakasan ng aming Ate Betty, ang aming Elder Betty Gorospe na nasa ospital ngayon. Hinihiling namin ang inyong saklolo, pagpapagaling sa kanya. Siya po ay naroroon nung biyernes o Webes pa lamang at siya ay po ay nakakonfine. Nagpapasalamat kami sapagkat unti-unti siyang gumagaling at inyong pinapalakas. Salamat din Panginoon sapagkat pinapagaling niyo ang aming kapatid na Ambel at ang si baby Wesley ay lumalakas na, bumibigat ang timbang. At naniniwala kami Panginoon na sumasama kayo sa pamilya ng aming butihing Bishop Padillo na pumanaw na doon sa Bohol kamakailan lang. Panginoon naming Diyos, sinihiling namin ang inyong patnubay doon sa nagngangalang kapatid naming si Melda Balanggitaw, Panginoon, na nasa Pilipinas na meron diabetes at baka maputol ang kanyang mga paa. Panginoon, nawa ay siya ay inyong iligtas. Panginoon, nakikiramay po kami sa pamilya ng mga Ramoses, lalo tigit doon, Panginoon, kay June Ramos, na ang kanyang asawa ay pumanaw na sa Pilipinas. Sinihiling namin ang inyong kaaliwan sa kanya. Panginoon, hinihiling din namin ang inyong kalakasan doon sa mga evangelistic efforts sa Leal Toralba Elementary School sa Nueva Ecija, Panginoon. Lalo tigit ang kanilang principal na si Rufino Leal Toralba, Panginoon. At inihiling namin, Panginoon, din si Pastor Sunny na nangangasiwa doon. Maraming salamat sapagkat sa pangunguna ni kapatid na Elder Dennis, yun ay nag-uumpisa na. Salamat din, Panginoon, sapagkat matibay ang witness ng aming CE program sa pangunguna ni Sister Beth Dominguez, Panginoon, si Kathleen Prado at si Elder Oying Paredes. Salamat, Panginoon, sapagkat inyo silang pinapalakas at binibigyan ng tagumpay sa kanilang mga programa. Inihiling namin ang inyong patnubay sa paglalakbay ng mga lahi ng mga pakinggan pabalik ng Amerika. Panginoon, ingatan niyo po silang lahat at sila'y makabalik dito ng may katiwasayan. Panginoon, hinihiling namin ang inyong kalakasan kay Neneng Kamanya, kay Nanay Lily Ilano, kay kapatid na Sining Badwa sa magulang naming iyan, si Panying sa Prid, Panginoon, si Emma Tobias, si Fe Salomon, si Kit at Richard Pobleta, kay Ramon Ignacio, Panginoon, sa kanyang katatapos lang na operasyon, ang kapatid naming si Paul Atanasio sa New Jersey, si Lucy Garde, Panginoon, sa Long Beach, si Rene Arevalo naman sa La Mirada, si June Lara, Panginoon, sa Texas. Panginoon, marami pa kaming gustong isama sa panalangin. Alam namin na kayo ang tumutugon na ng mga hiling namin iyan. Salamat po, Panginoon, itong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Yung pong maaring tumayo ay tumayo po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na pagbabasihan ng ating sermon ngayong umaga ay hango sa unang aklat ng Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 13. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Sapagkat uminom sila sa batong espiritual ay
mabaybay sa kanila at ang mga batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masamang bagay. Gaya ng ginawa nila, huwag kayong sasamba sa Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan at mag-inuman at tumayo upang magsayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating susubukin si Kristo gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng mga anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo na may nabubuhay ngayon ng mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sinumang nag-akalang siya'y nakatayo at baka siya'y mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Pinagpala at po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Diyos. Makaupo na po ang kapulungan. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tunay nga po na ang Diyos natin ay masaganang magkaloob ng kalakasan, pagtatagumpay sa ating mga buhay. Kaya salamat din sa bawat isang naririto at lalong higit din po yung mga nanonood sa Facebook Lives. Binabati namin kayo ng isang magandang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At ganoon din sa mga kapatiran natin ngayon na naririto, good morning po sa inyong lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na buhay at makapangyarihan, amin pong natunghayan ang iyong pong mga salita na amin pong binasa sa umagang ito. Tunay na ito po ay isang paalaala sa bawat isa sa amin na lalo po namin linangin, namnamin, saliksikin ang iyong mga salita. Nagpapasalamat po kami sa mga ginagawa niyo po sa aming mga buhay. Na ang biyaya na kami po ay makatayo sa harapang ito ay isang papuri sa inyo. Bagamat hindi man kami, O Diyos, karapat-dapat, kayo po ang patuloy na gumagabay upang ang iyong kapangyarihan lamang ang amin pong maitanghal. Salamat, Panginoon, sa mga awitin na amin pong inawit sa umagang ito. Kayo po ay aming kasama sa lahat ng oras, sa lahat ng aming mga buhay. Bilang kami ay mga anak mo, nakilala namin kayo bilang Panginoon na tagapagligtas. Sinabi mo, Panginoon, I will be with you even to the end of the age. Salamat nga po, Panginoon. At sinabi mo rin po, Panginoon, sa inyong mga salita, na kapag kami, Panginoon, may mga pangangailangan, may mga kakulangan. Sabi mo, Panginoon, trust in the Lord with all your heart.
and lean not on your own understanding. Acknowledge Him in all your ways, and He will direct thy path. Salamat nga po sa pangako mong ito. At patuloy kayong nananabik sa amin po mga tinig na marinig. Sinabi mo rin, Panginoon, sa inyong mga salita, kapag kami mayroon mga kabigatan sa amin po mga dalahin sa buhay, kayo po, Panginoon, ay nag-iimbita sa may mga kabigatan, may mga suliranin. Sinabi mo, Panginoon, cast all your cares upon Jesus, and He will cares for you. Salamat, Panginoon, sa mga pangakong ito, na lagi mo kaming ni-welcome. Lagi kayo nag-aantay, Panginoon, sa inyong mga anak na may mga suliranin, na nais na makaranas ng kapanatagan, makaranas ng katagumpayan. Lord, thank you for the work of the Holy Spirit sa buhay ng bawat isa. Sinabi mo rin, Panginoon, sa inyong mga salita, na kapag kami mayroon mga karamdaman, kayo po ang Diyos ng kagalingan. Purihin nga po kayo, Panginoon. Kapag kami, Panginoon, mayroon mga plano, sinabi mo, delight yourself in the Lord, and He will give you the desire of your heart. Panginoon, lahat ng mga salitang ito ay totoo at nagaganap, Panginoon, sa aming mga buhay. Na kapag inilatag po namin, inihatag po namin sa iyong paanan ang aming madalahin, mga kasalanan, Panginoon, lilinisin mo kami, patatawarin kami sa lahat ng aming mga kalikuan. Lord, salamat po sa biyayang ipinagkakaloob mo sa aming mga buhay. Kaya sa umagang ito, Panginoon, patuloy kayong naririto at maging ang iyong banal na Espiritu ay kasama namin sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Tugunin mo po ang aming mga pangangailangan, sagutin sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang susunod na worship service sa English service, Panginoon. Dalangin po namin sa umagang ito na ihanda niyo na rin po, Panginoon, yung mga kapatiran na pagsamba sa inyo, Panginoon, na ngayon pa lamang sa pintuan ng sambahang ito, Panginoon. Pagpasok pa lamang nila, Panginoon, pagtungtong nila sa pintuan ito, ng gate ng ito, ng four corners ng church na ito, Panginoon, maramdaman nila, O Diyos, ang iyong presensya. Maramdaman nila, Panginoon, yung iyong pong pagdampi ng iyong pong kapangyarihan. Maramdaman nila, Panginoon, maging sa umagang ito, sa kanilang mga tahanan, na parang hinahatak mo na po sila papunta rito, na may kasabikan. Lord, salamat po na maranasan namin ito sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, pagpalain niyo po ang mga leaders, sa mga Sunday school teachers, Panginoon, ang mga Bible study leaders ng iglesyang ito, mga deacons, mga elders, Panginoon. Ang mga staff, Panginoon, dalangin po namin, maging ang mga young people, Panginoon. Lord, patuloy naming dinadalangin ng bawat mga kabataan sa lugar na ito na mag-upgrade ng kanilang pananampalataya sa inyo. Magamit pa, O Diyos, sa ikaluluwalhati ng iyong pong pangalan. Kaya, Panginoon, sa inyo po namin ito inilalagay sa inyo pong mapagpalang kamay, na kayo po ang gagabay at mag-iingat sa bawat isa. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So sa unang Korinto po, 10, talatang 1 hanggang 13, ito po ang ating pong pagbubulayan. Pinabangatan ko po itong maging mapagbantay. Parang magulang sa anak, laging nagpapaalaala. Lalo na kapag umaalis, may gagawin, sasabihin nun, mag-ingat ka, anak. Lalo na kung sila'y maliliit pa. O even malalaki na, mag-ingat kayo sa inyong paglalakbay. At minsan nakakalungkot, yung mga reminders ng mga magulang. Lalo na pag dumating na yung age of accountability,
na sila po ay malalaki na dati ay dinadala mo sa iglesia, hindi sila makireklamo, pero pagdating ng takdang panahon, hindi mo na makita sa iglesia, sa church. Nakakalungkot din isipin minsan dahil sa kanilang mga kaibigan, marahil sa kanilang mga pag-aaral. Kaya ito po ay, tayo po ay maging mapagbantay bilang tayo po ay mga mananampalataya, mga anak ng Diyos. Kaya 3 bagay lang na nagmamadali ang akin pong ikukwento sa umagang ito. Una po ang Korinto, konting background sa Korinto. Ang Korinto po ay isang magandang city rin po ito. Maraming malaki ang populasyon din po ng Korinto. At ito rin po ay isang business center, isang sentro ng kalakalan. Kumbaga, katulad siya ng Manila, o kaya ng Makati, o kumbaga naman sa probinsya ay mga bayan, na sentro ng kalakalan. At dito rin po ay mayroon dito sa Korinto ay mayroon pong 2 pantalan, yung port area. So, ibig sabihin, strategic place, kaya si Pablo po ay nangaral sa lugar na ito, sa kanyang second missionary journey. Nakita niya, ipinakita sa kanya ng Panginoon, inilagay sa kanyang puso na itong lugar na ito ng Korinto ay pwedeng maging kagamit-gamit para sa ipag-expand ng Ebanghelyo ng Panginoon. So talaga si Pablo ay naroroon na yung damdamin niya na maglingkod sa Panginoon ay pangaral ang mabuting balita nung siya po ay nakaranas ng pagliligtas ng Panginoon. So second missionary journey niya po ito. At nakita naman po natin na sabi niya, itong port area na ito ay talagang magagamit kasi yung mga tao, labas-pasok, So maipapangaral ng mabuti ang salita ng Diyos at madaling kumalat sa buong daigdig. At ito nga po ang isang background ng Korinto. At ito rin po ay, mga tao po dito ay open din po sa larangan ng pananampalataya o paglilingkod o religious activity. Iba-iba nga lang. Parang Pilipinas din. Iba-ibang grupo din. Kaya siguro si Pablo, lalo na hamon, na challenge. At ito dala-dala ko yung mabuting balita ng Panginoon. At ito nga nangyari. At may problema din po ang Korinto na nakita ni Pablo. Andun yung mga immoralidad, yung mga worldly passion, na sinasabi nga. Kaya ito sabi po doon, sa sulat na ito ni Pablo, sa una pa lang ng talatang 1, ng Kapitulo 10, ganito po ang sabi, ibig kong malaman ninyo mga kapatid, ang nangyari sa atin. Mga ninuno na sumunod kay Moses, silang lahat ay nalilima ng ulap sa kanilang paglalakbay. Tumawid sa dagat na pula, sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap, sa dagat bilang tagasunod ni Moses. Kumain silang lahat ng isang pagkaing espiritual at uminom din ng isang inuming espiritual na mula sa batong espiritual na sumabaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Makikita po natin sa chapter na ito na 4 na talata, makikita natin yung pagmamahal ng Diyos. Sa Old Testament po, alam naman po natin na ang mga Israelita noon ay sila po ay alipin sa Ehipto ng 400 taon. At nais ng Diyos na sila po ay makalaya. At nakalaya nga po sila, pinalaya. Ang nangyayari sa pangungunan ni Moses at ni Aaron, nung sila po ay nasa ilang na lugar, ito yung sinasabi ni Pablo, ay marami po silang na-experience, na kahirapan,
So ang kahirapang ito na naranasan ng mga Israelita na maraming tao na nandun sa ilang, nagreklamo kay Moises. Dinala mo ba kami sa lugar na ito upang kami ay, alam mo na, yung comfort zone, inalis sila doon, magrereklamo. Wala ikang pagkain, walang tubig, walang masisilungan. Kumbaga, wala silang nasa wilderness walang proteksyon, kumbaga. Pero, hindi sila pinabayaan ng Diyos. So makikita natin yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Ganon din po sa panahon natin. Kaya ikinukwento ni Pablo sa panahon natin ngayon kung ano nangyari. So mahal tayo ng Diyos, hindi tayo niya pababayaan dahil tayo po ay nananalig sa ating Diyos na buhay. Kamusta po tayo? So mayroon tayong pinatitibay yung ating pananampalataya in times ng troubles. Pinapalakas tayo, parang parang kutsilyo ho eh. Subukan nyo po ang kutsilyong hindi nyo hasain. Hindi yan tatalas. Lalo na pag ginagamit mo. Kaya sila po, yung pananampalataya natin, dumadaan tayo sa mga pagsubok upang tayo po ay tumatag sa ating pananampalataya. Ito ang mensahe ni Pablo sa bawat isa sa atin ngayon. Tumatag, tumibay. At nakita din ni Pablo dito yung provision ng Panginoon. Ano po yun? Pinakain sila, hindi sila pinabayaan. Walang mga puno, walang mga gulay na pwede. Pero sabi ng Panginoon, magpapaulan ako ng tinapay. Hanggang sa ilalim ng church na ito, may tinapay. Babalong tinapay. Nangyari po yun. Wala ikang tubig. Yung bato, sabi nga, kapag biniyak mo ang bato, tuyo ang bato eh. Pero nung binulungan ni Moses o tinapik ni Moses, yung bato, bumukal ang tubig. Jesus is the rock, the living water. Buhay na tubig, Tumugon ng Panginoon. Ang Diyos po ba sa panahon natin ngayon? Pinabayaan po ba kayo? Pinabayaan kaya tayo ng Panginoon? Di ba hindi? Pati nga, sabi nga nila, pati yung mga panyapak nila, hindi na pudpud eh. So makikita natin yung pagmamahal ng Panginoon. At kung babasahin nyo po yung aklat ng Exodo, para maging malinaw sa inyo yung mensahe ito, balikan nyo yung Exodo, yung Numbers, para lalo pong maigting yung ating pagkaunawa sa salita ng Panginoon. At sabi po doon, laging nangunguna ang Panginoon sa Israelites sa pamamagitan ng haliging apoy o haliging apoy at ulap, sa araw at sa gabi. Maging sa pagtawid nila sa ilog hanggang sila ay nakalaya, Pero hanggang doon na sila sa ilang, ano nangyari? Paalala. Pangalawa, paalaala. Maging sa atin ngayon. Ano po yun? Sabi sa 5. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilang sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayo makiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya 23,000 ang namatay.
sa isang araw, huwag nating subukan ang Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't sila ay pinuksa ng ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Pangalawang bagay na paalaala, bantayan po natin ang ating buhay pananampalataya. Una po, sabi po doon, yung makalaman. Material na bagay. Yung mga umaaliw sa atin. Pangalawa, yung sinabi po doon, yung idolatry, yung sumamba sa Diyos-Diyosan. Marami po na ngayon ng mga Diyos-Diyosan eh. Minsan, itong electronics natin ngayon, nasa electronics, idolatry na tayo ngayon. Pansinin nyo po, 2 years old. Hindi pa pwedeng humawak ng cellphone dahil yung radiation ay pwedeng makaapekto sa kanya. Pero dahil nanliligalig sa magulang, sige, binibigay yung cellphone hanggang sa isang araw hindi mo na siya mapigilan na hindi makahawak ng cellphone. Nagtatantrums na ngayon. Ito na ngayon ang ating panahon. Mga kapatid, mga nanay, paalaala sa ating mga apo. Idolatry. Minsan kutsara, tinidor. Bagsak tayo. Nung ako po'y bago-bagong mananampalataya, hindi ko alam na hindi ko pa nababasa ang mga bagay na ito. Nakikipiesta po ako. Kasi lumaki ako sa probinsya na may piyestahan sa lugar namin, lagi naghahanda. Ewan ko sa atin kung mula noon, sabi nung narinig ko, kutsara, tinidor, hindi ka nakapag-resist. Kain. Talo. Na makikita ka ng ibang mananampalataya doon. Kayo, alam ko, may bit-bit laging Biblia yun, ba't nandun ko malamimiesta? Mga ganon. Nung pagkatapos din po noon, yung prosesyon, tumanggi na ako. Magtutulak ng karo. Nung lolo namin nung panahon na yun, pag ganitong panahon, nakahanda na po yun yung Black Nazarene. Kailangan yung pamilya namin na yun, nandun, nakatulak. Tumanggi na rin po ako. Sabi ko, ang Diyos namin buhay. May pag-uusig, pero mula noon, naunawaan nila ang salita ng Diyos. Ano pa mga bagay? Lust of the flesh, pride of life. Ito ang mga bagay sa ating buhay na pinaapaalala ni Apostol Pablo na bantayan po natin ang ating buhay pananampalataya upang maging kagamit-gamit tayo sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo hindi exempted sa mga pagsubok. Si Abraham, sinubok. Si Joseph, sinubok. Si Jesus Christ, sinubok. Tayo po, sinusubok din. May pangako ang Diyos. Mga kapatid, ito po ang paalaala ni Pablo na ingatan natin at bantayan natin ang ating buhay, pananampalataya. At huwag na natin gayahin pa yung mga nakaraan na nangyari sa mga Israelita. Huwag natin na itong tularan upang huwag tayong mapahamak. May konsekwensya po. Sabi nga po dito yung pamumusong. Kaya po sabi, sumasayaw. Kaya, reminder, sa atin ito. So ito po ang aral ng salita ng Panginoon sa atin. Kaya
na tayo po ay wag nang maghimagsik sa Diyos. Panghuli po, makikita rin po natin yung mga bagay na ito na ginawa ng mga Israelita, lust of the flesh, pagsamba sa Diyos-Diyosan, yung pride. Ang letter I lagi nasa gitna ng pride, ako. Sumunod yung sabing murmuring, yung bubulong-bulong, hindi satisfied sa ginawa ng Panginoon. Marami naman ngayong taon na to, makikita natin sa buwang ito, marami na naman magpipinitensya. Parang hindi sapat yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kailangan pa akong lumakad na nakapaa. Kailangan pa akong lumuhod na naglalakad. Kailangan pa akong magpasa ng krus, papunta ng groto. Noong panahon na yun, ng kabataan akong wala pa ako sa Panginoon. Nasubukan ko rin pong maglakad. Kasama ko po yung kapitbahay namin na si Romy Malyari. Papuntang groto, naglalakad. Pero nakakilala ako sa Panginoon. Hindi pala ganun, tapos na pala yun. It is finished sa krus ng Kalbaryo. Huwag na tayong gawin yon, murmuring pa rin yon, yung gagayahin mo yung ginawa ng Panginoon. Sinasabi ng nila, minsan reenactment, pwede rin, siguro. Para maging open sa mga tao na yung ginawa ng Panginoon ay enough. Pangatlo pong bagay, sabi nga po, watch and pray. Paano tayo maging mapagbantay sa panalangin? Kailangan nakapikit yung isang mata at magbantay, Bilang mga minamahal ng Panginoon, ililigtas tayo, pinatawad, kinalinga. Ano po ba ang ating tugon sa ginawa ng ating Panginoon? Dapat tayo laging magpasalamat. Lagi tayo magpuri sa Panginoon. Maging masunurin, maging matalimahin sa Kanyang mga salita. Ito po yung dapat natin gawin. Paano tayo maiingatan ng Panginoon? Kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi na nalalangin. Mga kapatid, tayo po ay mayroon kakayanan. Ang Panginoon natin ay may kakayanan. Ito ang pangako niya, sabi sa 12 and 13. Kaya nga mag-ingat ang sino man na nag-aakalang siya ay nakatayo, baka siya ay mabuwal. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipagpapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan kayo ng kalakasan o lang lakas upang mapagtagumpayan iyon. So kapag tayo pala umaara sa mga pagsubok, doon pala darating yung grace ng Panginoon na bibigyan tayo ng kapangyarihan upang tayo makaiwas, makalayo, makatakbo sa anumang patibong ng dyablo. Kaya po, huwag nating kaliligtaan ang kaloob ng biyaya ng Panginoon upang magbigay ng panahon sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, sa Kanyang mga salita, panalangin, fellowship, worship. Ito po ang dapat natin gawin. Mga kapatid, kumusta po? Nagbabantay po ba tayo? Magbantay po tayo lagi sa ating buhay paglalakad sa Panginoon. Maraming tukso sa panahon natin ito. Hingin natin ang tulong at gabay ng Diyos na tayo po ay lukuban niya ng Kanyang ulap sa ating mga buhay. Tayo manalangin. Aming Diyos, salamat po sa mensahe mong ito. Tulungan niyo nga po kami at turuan pa. Kulang pa ang aming kaalaman, Panginoon. Kulang pa, Panginoon, ang aming buhay panalangin. Kulang pa, Panginoon, ang aming panahon sa pagpupuri at pagsamba sa inyo upang malinang ang aming mga puso at madali sa imo, Panginoon, na maranasan ang iyo pong presensya. Panginoon, lagi kaming nananabik sa mga awiting galing sa inyo. Kami, Panginoon, ay patuloy nananabik sa mga kapatiran na makapelowship namin sila sa inyo. Ngayon, Panginoon, may programa ang iglesyang ito na sila po ay mayroong fellowship sa pamamagitan
ng paglalakbay tungo sa kanila pong mga nararanasan na chu-chu-chu fellowship. I-bless niyo po ang bawat isa. Kasama kayo, Panginoon, at maging sa kanilang pagbabalik na makarating sa kanilang pupuntahan at makabalik sa kanilang mga tahanan na may kagalakan, kapanatagan at kapayapaan, Panginoon. Lord, salamat din po sa iglesyang ito na ang patuloy na mga activity ito ay patuloy mong pagpapalain at iingatan. Lukuban mo po ang bawat isa upang maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Putulungan mo kaming magbing mapagbantay upang sa gayon maparangalan po namin kayo. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin, tayo pong lahat ay tumayo. At basahin po natin ang ating pong pahayag ng pananampalataya. Ganito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ngunit, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Kaya sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ngayon napawalang sala at tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos. Dati, tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Ito po ang ating pinaniniwalaan, sa ganito tayo mamumuhay. God bless po. Makakaupo na po ang bawat isa. Sikat ng araw, pagmamahal mo'y tamang
sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Kalakasan ko, Hindi napabago, O Diyos, pag-ibig mo ang kailangan ko. Sa biyaya mo, ako'y nabago, higit sa kailangan ko, Panginoon, kay buti mo. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat pong muli sa mga biyayang iyong pinagkaloob at sa pagkaing espiritual sa mensahe na aming natanggap. Ama, tanggapin po ang bahagi ng pagpapalang ipinagkaloob mo. Gamitin niyo po ito sa ikalalaganap ng iyong ebanghelyo. In Jesus' name, Amen. Manatili po tayong nakatayo sa pag-awit ng ating huling awit.
God is good. And all the time, tayo maghihiwa-hiwalay ng may tagumpay sapagkat ang Diyos natin ay tapat sa atin. Amen? Amen. Mga pagpapala, Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong pangangalaga sa aking health. Kasi po noong 2017, ako po ay part ng ating church na pinapanalangin. So ito pong aking last appointment, in-stop na po ng doktor yung medication na nagtitreat sa akin. Salamat po. Salamat po sa lahat na ako ay isinama nila sa panalangin na gumaling. Salamat po. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. Matid na lang. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at inabot pa ako sa aking kaarawan, 81 anyos. 81. Praise God. Amen. 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 Tayo po'y mananalangin at ihilingin natin ang kapatid na Pastor Dom sa benediction mamaya. Tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat. Sapagkat kayo ang nag-alaga, kumalinga sa aming kapatid na Deacon Nene. Yes, Lord. Salamat sapagkat nahinto na ang mga medication na kailangan niya at ngayon Amen, ay Lord. siya ay gagaling na at patuloy ng lumalakas. Pinupuri ka namin sapagkat hindi niyo siya, Panginoon, pinabayaan. At ang kapatid namin, Panginoong si Kuya Lando, kay Panginoon, kayo ang patuloy na magkupkop, magbigay ng kalakasan at dinagdagan niyo naman ang kanyang taon. Siya ay 81 years old at pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat kayo ay tapat sa kanyang buhay, sa kanilang pamilya. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito po aming dalangin at ngayon tanggapin namin nawa ngayon, Panginoon, ang inyong mapagpalang bendisyon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at magkapaghaharap ng walang kapintasan na may malaking kagalakan. Sa nag-iisang Diyos na ating Panginoon at tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin na may pagpapasalamat. Amen. God bless po. Amen. Ako po na Happy birthday po. God bless. God bless. God bless po. Okay. Sa kagalingan. Oh, bless you po. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Maraming salamat, Pastor Dom, sa inyong preaching at sa inyong pangunguna, kapatid na Toto. Toto, may mga babatiin tayo. Ang mga may kaarawan po sa buwan ng Marso. Sa 22, si kapatid na Ernel Garino, Evelina Ginto, Rolando Oxon. Sa 23 naman, si Pauline Cilia Bui at Lucita Garde. Amen. 24, si Tammy Orendain de la Cruz. Happy birthday. 25 naman, si Maya Carpenter, Elijah Ramos, Samantha Sanchez. 27, Luding Gonzales, Richie Landayan, Sofia Rojas, Danica Sapitan. 29, Renato Toti Sanchez, Gladys Pelayo. 30, Majid Mortasabi. 31, Loren Reyes de la Cruz. Mga may anibersaryo naman sa buwan ng Marso, sa 12, si Dustin and Amy Grace Lobel. Sa 15, si Manuel and Lani Ponce. 16, Ernel and Josie Garino. 26, Obet and Aisa Tabing. Okay, purihin ang Panginoon. At ngayong linggo, ang kapatid na Nanay Lucing Garde, kung kayo'y nakikinig at nanonood ngayon, nakiki-worship, happy birthday po, Nanay Lucing. Purihin ang Panginoon. Amen. At maraming salamat, kapatid na Mackenzie, ha? Tsaka si Jed. Purihin ang Panginoon. Magandang awit ninyo. Purihin ang Panginoon. Okay, magkita-kita po tayo muli sa Sunday at mamaya-maya. God bless po. Maraming salamat. Okay, God bless. Purihin ang Panginoon. Amen.